Iglesias. Okay. Doon po kasing isa doon na naging founder na ginagandador sa Pilipinas, yung anak ni Zamora. Na naging dahil yung apo niya, Nicolas Zamora, yan po yung nagdala ng revival sa Pilipinas. Ang ating po naging parang founder natin ay si Pastor Jess Candelaria, kaya tayo sa mga Methodist na yan. Methodista. Naging charismatic at inabot ang maraming Catholic. So, yun po yung purpose ng mga seminary mo. Kaya, lately yung Asbury, di ba? Asbury Revival, no? Naalala niyo yun? Di ba? Seminary po yun. So, mga kapatid, dapat itong pagtitipon natin ito, magdala ng apoy sa atin ng init na revival. Okay? Kung pwede lang talaga, naalas pa ito na, dito talaga, pwede na, nag-worship na. Diba? So walang malilig noon kasi kahit walang pag-aaral na. Kung pwede lang talaga na gustuhin natin, ay lahat naman ang ating gusto ay pwedeng mangyari. Amen. Kaya po, wag lang tayo matututo rito, kundi mag-alam ang puso natin. Amen. Sa pangalan, sa Holy Spirit, sa revival, no? Yun ang nagdala ng matinding apoy, pagkarat ang apoy ng revival. Maraming mga pastor na develop mga anointed. Yun ang prayer natin ngayon. And I really appreciate everyone na nag effort dito. Although, kung sa amin, everyday yung one natin, parang may devotion, magsishare si Pastor Chris, Pastor Pili, grabe naranasan namin sa tanongin mo si Pastor. Ang student, everyday fellowship natin. Yung kahibangan ng kuha natin, ito kasi special to, no? Wala tayo, once a week na. Para kayo Katoliko, once a week. Good. Sisimba na once a week. Okay. Kaya ngayon, alam ko, iba yung sitwasyon natin. Iba yung sitwasyon nyo. Yung nagpapasok ang iba sa inyo, nakakahama ko yung mga pastor na natin yung mga Christian, yung mga tier group, no? Ganyan, nag-group pa rin, kahit nag-ISOM na po iba dyan, lahat ng ISOM, ng Word of Grace, kay Pastor Sitas, ano ba yung mga pinag-aaral natin? Mga training. Ganyan, yung hungry for more. And po, I appreciate everyone. Ganun yung ating tutok sa Panginoon, sa kanyang presensya, sa kanyang salita. Kaya, lalo tayong mag-alak, lalo tayong mag-akoy. Kung nag-aaral sa Bible school, talagang nahihirapan ako because I lack vocabulary, I lack sufficient knowledge. Kaya puro prayer, puro panalangin, at meron akong dictionary palagi. And then, nire-record ko yung mga lesson to master it. Habang ako'y nasa jeep, papunta ng Andes, pauwi, habang ako'y kumakain, nakikinig, pasipag-ikan, nakikinig, nag-aaral. Kasi kung di ko gagawin yun, baka hindi ako kumaraduin. Takot ako hindi kumaraduin. Eh, tuwa-tuwa po ako na may kumaraduin. Tumanggap na dalawang diploma. Yan po mga kapatid. Kasi yung galaw ng Diyos sa buhay natin, depende yan kung gaano ka kagutom sa kanya. Kung dalawa na sa aking verse 2 yung kapataan pa yung Matthew 5 dito yung blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ako ang pamumusok sa akin ng Holy Spirit doon yung righteousness doon, hindi mo nakikita parang justice, parang katarungan, but righteousness, more of God, more of His ways in my life, more of His presence. Kaya, natulog sa akin si Holy Spirit na pagpalagang gutom, hindi ka magpapasay. Nagsuset, gutom. Kaya, yan, yung mga Bible student na kanina kasi gutom sila sa revival. Gutom sila sa galaw ni Lord, sa kalapangan. Kaya nagtuloy-tuloy maraming mga na-develop na mga pastors na pamilya. Kaya mahalaga yung Bible school. Mahalaga yung training. Kasi yung sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, yung natin kung sa akin sabi niya kay Timothy, ituro ko rin sa mga dapat na pwede din magturo sa iba. So hindi pwedeng maputo, hindi pwedeng mamatay,
yung apoy ng revival, yung discipleship, yung leadership development natin. Kaya na po itong ating pag-uusapan, napaka-importante. It's about God. Ano yan? God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Kaya na po, sa pag-aaral natin ito, ang naglalaw sa isip ko, na napaka-importante. Halimbawa, tanong lang anak mo, okay ang member natin, okay ang disciple mo. No? Ano ang pangalan ng Diyos? Sino ang Diyos? Paano mo sasagutin yun? Di ba? Like me, I have a vague idea of yan. Paano mo patutunayan na may Diyos? No? So, yung mga bagay na yan, napaka-basic din eh. Pero yun ang masasabi mo kung sino ang Diyos. Ano ang kanyang pangalan? Mali bagay na yun. So, sige nga, okay ka na ba mo ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos. May kitang ball clubs. Diba? Diba nga, natuto, wala pala, ang Diyos natin ay si Papa Jesus, diba? Eh, talaga ng Diyos si Jesus Christ eh. But it is specifically, sino ang Diyos? Anong pangalan niya? Talaga ng Diyos si Jesus Christ. Oh? Okay. Kaya, paano natin makapatunayan na may Diyos? Diba ba, pakita na natin na gabi natin, sige. Ano mo mapapatunayan may Diyos? Anong ebidensya mo? Ito sabi niya. Pinag-usap kayo ng 30 seconds. May patunayan natin Diyos. Because the creation. Amen. If there is no God, there is no creation. Amen. Ito-transpares ka. You see, importante po ito na alam natin sabihin, nasa langit ba siya? Nasa langit siya? Alam ko, ano dito, sa atin na rin ang hirapan eh. Kasi Christian tayo. We have the Bible. Kung parang sa Genesis, it's already answered the question. In the beginning, God. Di ba? In the beginning, God. In other words, walang nilita. Walang personal. Wala lahat. Kung walang Diyos. At ako rin. Sino-sino nakipag-usap sa kanila kay God? Di ba? May Diyos. So, kausap mo ka lang sa kanila, di ba? So, meron ba siya? Oo, sabi ko. Paano ko lang? Kausap ko rin eh. Kaya ako. Di ba? Nag-usap ka sa akin. Actually, sabi ng Psalm chapter 40 verse 1, only the fool will say that there is no God. Yung lalabong fool, sabi ng Psalm 14 verse 1, ang mangmang lang ang magsasabi walang Diyos. Ano ba yung fool? Ito bang fool? Ito ba yung mga moron? Moron, ano? Yun ang literal meaning. Ibig sabihin nyo, ito ba yung mga they reject the truth? They go base themselves sa isip nila. Ano ba yung mga hindi nililiwala sa Diyos? Patotoo lang. Tinubig sila, lang ng sarili na walang Diyos. Nang si Voltaire pinamatay, tumawag sa Diyos, Diyos ko, sabi niya. Actually, ayon sa kwento, nagbalik loob sa Diyos, si Voltaire. Ano mga atheist na mamatay? Di ba? They call me out. So, mismong tayo deep inside us, alam natin ba Diyos? Ang important na kumisan, hindi na din alam kung sino siya, kung ano yung itsura niya. Kaya nag-invent na ang mga tao ng Diyos. Diba? Nag-invent na, nag-isip na ng Diyos sila, nagigilhala sila, nagalaman ng Diyos. Ang isa ginawa nila, diba? Hindi ko na nakita sila. Nabumakin ang bulong si Moses for 40 days and 40 nights, hindi bumababa. Ang sabi ng mga tao, ano niya? Ano? Alam mo, nangyari sa Moses, hindi na bumabalik. Balik na tayo sa Egypt, gawa kayo ng ating Diyos. Sabi nila. So, imagine na, walang Diyos. Imagine, malakas siya, parang toro. May suwag siya, powerful. Masipag siya. Kaya lumabas. Toro si Baal. Kaya ngayon si Baal sinasama pa rin sa New York.
doon sa, doon sa Olympic, di ba nandun yung baan? So ang lumabas sa kanta, ang pinag-isip-isipan na na-imagine ng Diyos, yung bukas ang hayop, malaki, malakas, malaki ilong, may sungay, no? Toro. Ang lumabas. Oh, sabi ni Aaron, ito yung Diyos ko na nagabas sa Egypt. Nagalit sila. Papatay sila. Yung mga uso dyan, kailangan ng buhay. So, dahil alam ng tao na may Diyos, mag-iintertira ng Diyos. Ikwento nga ako si Abraham. Si Abraham, hindi naman agad naniwala sa Diyos. Inaharap niya ng Diyos. Isa po natin niya nagtatay. Sumasapa doon sa mga mundo, ang ginawa niya. Huh? Sabi niya, ito yung mga Diyos. Ang ginawa niya, sinubukan niya itumba. No, ang iba binasa, tingnan ko ang iba, walang nangyari dito mayo, nabasa. Sabi niya, Abraham, hindi Diyos ko, sabi niya. And then nakita niya sinasabay yung araw. Siguro ito Diyos, sabi ni Abraham. Nang makita ni Abraham, lumulubog yung araw, hindi ito Diyos, sabi niya. Hindi siya Moses dyan. And then, may sumasama sa buwan naman. Nakakapit, nagiging iba-iba, nawawala. So, hindi ito Diyos. So, sincere siya mga sa Diyos. And then, namusaban daw sa kanya. Mas hindi niya nakikita. Pinaniwalaan niya ang Diyos na ito na hindi nakikita. At sinabi niya, umalis ka riyan. Pumunta ka sa lugar na pumunta ka. So, hindi siya gawa ng devoto. Ang ginawa niya, kung anong sinabi ng Diyos sa Torah ng kanto. And through his own initiative, gumawa siya ng altar. And then, nilibili ka kung sino siya. Kung sino ang Diyos na ito. Kung sino siya. Siya si El Shaddai. Hindi mo na pinakita niya, pinakilala ni Yahweh. Pinakilala niya siya si Yahweh doon sa Exodus chapter. That this will be my name forever, sabi niya. Ito yung aking magiging pangalan throughout all generation. Ito ang aalalahan niyo at I am Yahweh. At sino yung yung prophet at ay kay Moses sa burning bush. Ano kung so yun, inaawit pa sa river. This is my name forever, in which I will to be remembered. Ano ba sa Yes! From generation to generation, this is my name. I Ano ba yung ayat na yan? am. Yan po yung yun po yung tetragrammaton na Yahweh. Tetragrammaton kasi ito ay walang vowels, walang R, E, I, O, U. At hindi siya maligas. At ano lang yun kasi. Hanggang sa makalimutan nyo, yun, at tinawalan ka. Ano ba yung pangalan ka? Ay generation. Halimbawa, maraming mo yung mga Chinese Buddhist, kung isa God bless you. Sino Diyos ang binabanggit? Yung pangalan God, generic na English yun, generic na name yung ng God. Pero talagang pangalan niya, Yahweh. Ang iba gusto, Jehovah o Jehovah, no? Pero mas manapit talaga yung Yahweh. So, no, bisa na ito siya. Pwede ko sabihin din yung sinabi ni, hindi ko sabihin, okay. Di ba, pag pinagas ko, hindi mo bunigigil na. Yan. Niya po naman kasi. So, parang, Ano namin gata pa? tama ba yung pagkakas ko? Ganun ba? Kasi ang hirap bigasin yung walang bagal sa ano. So, yung parang, breath. Kailangan mo huminga. Paglabas sa hindi na, para mapagiging pangalan niya.
So, kaya ang mahal ng pangalan natin, ang Diyos din. Amen? Ang Diyos natin. Napakarami mga ebidensya ng aming Diyos. The proof of His existence. Alam mo ba yung lahat ng mga tao, sabi ko sa kanina, no? They are religious by nature. Deep inside them, there is an inclination, a desire to worship a being. Kaya sabi ko, look this Skywalker with the Force given to. So para sa kanila God, the Force. But that must be God. Ang sabi nila, the God of heaven. So, and they worship, they express their belief in a God through idol worship sometimes. They worship idol. Iba naman. Yun, sabi ko na, yung mga limunon ni Abraham, sabi sa Quran niya, sinasamba ang buwan, libuto, sinasamba ang gulo. Yung mga nang matapos tayo palaka, yung mga idols, ang sabi nila, ang naging iman sa sabi, nagalit na si Ako Balyari. So, para saan na si Ako Balyari? Pag sabing Ako sa pamampanan, kay Lord o Panginoon. No? So, nagalit na si Ako Balyari. Para saan na yung si Pilatubo, yung bundok na yun, yung volcano na yun, ay Panginoon siya, Ako Balyari. So, naghahanap sila ng Diyos. Sumasama ng Diyos. At ahanapin nila. Saka, yung isa pang ebidensya na may Diyos, yung alam mo, ramdam mo, ano ko para nabutan sa araw. Di ba? Kahit hindi pa tayo born again yun, but deep inside, ayun sa iyo, ano, may mga nanalo lang ng eraser, sharp player pala. Ibig sabihin meron talaga ng Diyos kasi hindi masala natin yung sharp player, kung walang yan yung cause and effect. Komersyal, eh. Kaya po, ramdam natin mga nagpapagsisan mas nakakataas sa atin. Kahit hindi naniniwala, kahit hindi born again, kahit hindi Christian, they know. Kaya pinag-ibig nila sa alam sarili. Yung ano, the law of cause and effect. Ang law of effect, ano? May nangyayari. Ibig sabihin niya, if there is a cause, there is an effect. Yung pinag-una, yung nalagla. Hindi ba nakalagla? Hindi pwede basta lumitaw na lang. Hindi basta nangyari na lang. So, yun lang. Alam mo ba yung Diyos? Ang natin ba yung Diyos? Saka yung behind this intricate design by God, complex, intricate design. Hirap. Imagine napaka-perfect ng ating solar system. Diba? Nung pag-ikot ng mundo sa para okay na yung ating climate. Yung mga ginawa niyang mga mundo, mga pithing, tayo. Diba? Masterpiece tayo. Kaya hindi tama yung evolution eh. Kung yung evolution, wala mo lang pati. Hindi, parang lumako. And then, parang si plankton ba yun? Parang may globule. Nagkapaan, nag-shoot. Alam ko na yun, ganyan lang. Alam niyo si Satan, di ba? Marunong si Satan. Matalino siya. Gagamitin niya lahat para po tayo. So itong nilikha ng Diyos, no? So complex, no? So beautiful. So, pinanagayin po. Expression na po yun na, ganda. No? So, lahat lang yan, behind the masterpiece, there is the master, the creator, ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. Okay. Siguro nga sagutin muna natin, no? Pag-usapan natin yung tinuro-usapan na natin bago tayo mag-answer. Okay, magsasagot tayo, okay? Now, sabi lang ng ating lecture, all people believe in God. Hindi pwede walang naniniwala sa Diyos. Only the fool will see that. Kasi ayaw lang na tanggapin. Although may religion ngayon, mga atheista. Pero sa totoo lang, pati atheista na naniniwala, kaya meron sa religion. Na mga atheista. Na, unfortunately ba, pero talaga na. Ang
unfortunately, not all people believe in the same God. Not all people who believe in God know Him, know who God is, or what He does. Any course in the Bible doctrine must commence with the discussion of God. Yan ang ating ginagawa yun. Diyan tayo nag-uumpisa. Kasi may Bible muna. Yan ang ating textbook. We believe that the God of the Christian faith is the only true God. We believe that all the other gods are idols and the work of men's hands or the inventions of their minds, yung ating pinag-uusapan kanina. Furthermore, Christianity has a well-developed doctrine of God. The development of the doctrine of God enables any Christian to have a better understanding and a clearer conception or perception of God. In this discussion, tama ba yung mga nag-iba yung aking one? Conception din siya. Tama naman yung conception. Now, in this discussion, we will try to answer some pertinent questions about God and His nature. Yung pinag-usapan natin kanina. Una, who is God? Diba? Pangalawa, what are the names of God? Importante yan. Importante mga bagay niya. Gustong balikan natin sandali. What are the attributes or characteristics of God? And the fourth, what are the gifts of God? Ito yung gusto ko yung panghuli. Yung we shall consider the love and the salvation of God. Now, who is God? Now, alam mo ba mga kapatid, I want to tell you this. Kamukha na binasa natin, ang Diyos ng mga Kristiyano ay ang totoo Diyos. Amen. Meron nabasa naman noon, may mga kata binabasa noon, na there are three monotheistic religion in the world. Judaism, Christianity, and Muslim. But now, nagbago. Only Judaism and Christianity, but not the Muslim. Because the God of the Muslims, the God of Islam, is not the God of the Jew. It is not the God of Christians. Iba ang Diyos nila. Si Yahweh, iba kaya na. Ang gandang pangalan nito, no? Sapagkat pati pangalan ng Jesus, dati yung pronunciation kasi ng Jesus sa Arabic, parang Yeshua. No? Yeshua. Pinalitan nila ng Isa. Sapagkat sa pangalan doon, it sounds Yahweh, Yeshua, Savior. Kaya yung Jesus ng Muslim, iba rin sa Jesus ng Islam. Ang Jesus nila, kasi sa Diyos ng Islam, ang tirada sa atin sa Trinity, God the Father, God the Son, and Mary, no? Anak-anak niya, yung asawa ng Diyos si Mary, may mga ginagawa ganyan, tinuturo, iniiba yung Trinity. Sila, ang kalang Diyos ay absolute lang, one God lang, hindi sa Trinity. Kaya ang God nila, hindi na hatred, violence, judgment. Wala kang makikita that they have a relationship with God. Wala. No? Sabagat, yung Diyos nila yun, hindi totoong Diyos. Kaya, sana walang na. Now, because our God is a Trinity, community, a family, Trinity. Ano lang. Kaya, ang paniwala na napakatas ng Diyos ay hindi mo kayo makakaw. Yan ang paniwala ng Islam. Hindi mo siya talaga makaka-fellowship. Pero iba yung sinasabi ng Bible, di ba? Genesis chapter 3, verse 8 and 9. Kasi ang Diyos lumalala sa atin, nag-iipag-usap, nakipag-fellowship. Di ba sa kanila, ang paraiso nila, paraiso, o sa ito naman tayo kapunta ng paraiso, ang reward nila yung 10 virgins. Pag-asawa sila. Pero wala kang makikita sa nagtatanungan na makikita mo si God. Kasi sa kanila, hindi mo makakasama ang Diyos. Ang alam ultimate goal ay 10 virgin paradise, but not God. Pero tayo sabi sa Bible, sa Revelation, di ba? Chapter 22 ba yun? God will wipe away our tears. The old skeleton, He will live among us. Makakasama natin siya. Pero never sa Islam makakasama ng Diyos. Kasi ang Diyos talaga nila, ang Diyos. Kaya please, I'm not expert, I'm not expert in Islam.
Pero iba yung Diyos nila, hindi sa siya. Ang talong siguro kung may pagkakataon tayo, titignan natin yan. Kasi meron kayong movement na para mag-respeto, magkasunod, magkaisa. So, ginawa yung Islam. Kasi pinagsama ang Christian sa Islam for the sake of unity and respect. Ayaw siguro ng gulo. Pero, hindi pwede. Kasi iba rin yung Jesus nila eh. Ang Jesus ng Islam, hindi talaga namatay sa cross. Hindi siya rin nabuhay. Nakikimatay lang. No? Actually, hindi ganun eh. I never subscribe. Nakikita ko kay John MacArthur. Jesus, si Jesus Christ. Ito, tama dito ito. Thank you for Holy Spirit. Si Jesus, hindi sila naman physically, umakyat din sa langit. Kagaya ni Elijah. Kagaya ni Enoch. Yan ang teaching nila. And then babalik si Jesus Christ para i-correct tayo. Saan mag-imprat, saan mag-release sa Mahdi. Ano yung Mahdi? Yung Mahdi, the 12th Imam, ito yung pinaka-Bisaya ng mga Muslim Islam na sila ang papatay sa lahat ang hindi ba yung wala kay Allah at wala kay Muhammad. No? At ito si Jesus Christ, na isa nila, paano-kali nila siya, babalik siya. Ang gagawin niya, i-rebuke ang mga Kristiyano. Ito, nabalik ang paniwala about him. And about Allah and Muhammad. So, iba talaga. Kaya, iba din ang Bible nila, ang Quran. Read na lang nila tulong. Read na lang nila. Only 60 years after the death of Muhammad, ito ang ginawa yun. So, mga kapatid, kilala natin ang Diyos. Who is this God? God is a spirit. Sabi nga yan, di ba? God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. In other words, hindi siya estatwa. Ang kamakailan na traffic sa magalan. Amen. Nila-consider and Diyos sa Diyos. Tinanong ako, sinasabi na ang good teacher, talagang kaibigan, sabi niya, hindi daw namatay si Mary. Alam mo, sabi ko, gano'n ang Mary. Pwede ba klase mo na Mary, di ba? So, ang tawag nila, Immaculate Conception. Ibig sabihin, Immaculate Conception. Kasi dali, Immaculata, siya yung pinalating walang kasalanan. At siya nila ay padali, umakit sa langit. At ascended ka mo kalitis. Hindi siya napaka. So, kaya, September na, di ba? Celebrate yung arawan niya. Ay, ascension niya. No? So, hindi mo kilala ang totoong Diyos. Dinisip tayo. Marian lang tayo. Pag sinabi God sa Spirit, hindi sa pwede makita. Di ba? Wala siyang shape ng tao. No? Hindi siya ano ng tao. Kaya sa alala ni Paul dyan, now, the Lord is that Spirit. Yun po yung sa Old Testament na si Yahweh. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. In other words, He cannot be produced in statues or figures or images. Yan po siya. Okay? All about this God, who is a Spirit, is a person. And as a person, God wills, thinks, and acts purposefully. Kaya nga po, over and over again in the Bible, we are told that no man has seen God, but only the begotten Jesus Christ have perfectly revealed to us what God is and is not. Kaya nasabi siya, walang verse sa Pilipinas, no? Pero sa John 1:18, kung sabi sa John 1:18, no one has ever seen God. Sabi sa NIV, but the unique one, who is Himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. So, makikilala natin ang Diyos kung sino siya, at
kung ano siya. Ngayon, di magandang tayo. Actually, mga sagot yan, di ba yung ating pinag-uusapan mga verses na binibigay ko, nabasa naman ninyo. Pero ang ganda kasi balikan natin ito yung mga gusto kong i-control niya. Alam mo, yung names of God. Yan ang sa names of God. Kabayin mo, kanatan naman ang pangalan niya. Una, hindi Allah o Buddha. Okay? Ano ba? Ano na pangalan sa Diyos? Krishna. Kayo, pasabihan. Sa mga India, At kagaya na sinabi ko, hindi siya kagaya ng Diyos ang Islam. Diba siya? Malay. Okay? Now, una, he is called the Father of Lies. So, anong pangalan niya? Ay tawag sa kanya, the Father of Lies. Who God is, what are his names? Tinawag siyang Father of Lies. Every good gift and every perfect gift is from above and coming down from the Father of Lies. And then he is called the God of Heaven. Sabi namin ni Nehemiah 1:14, it came to pass that when I heard these words, I sat down and wept and mourned 7 days and fasted and prayed before the God of heaven. Sa verse 4, chapter 2, then the king said unto me, "For what doest thou make a request?" So I prayed to the God of heaven. So saan tawag sa God of heaven? And then he's also called Jehovah or Yahweh. Ang ito yung specific na yung ayam doon ay Yahweh. Yahweh. Jehovah. The very words of God are given. And I appeared yan, sabi niya. Unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob by the name of God Almighty. But by name Jehovah or Yahweh was I not known to them. Kasi sabi ni Moses, kung dadalawa ang pangalan mo, anong sundo ang pangalan mo? Oo nga naman. Para sa maniniwala ng kilala ng Diyos, nakita ng Diyos, at ang Diyos na nagsusunod sa kanya, pangalan lang, hindi alam. Kaya pangalan ng Diyos, yung pinanunod yung pangalan ng Diyos. Di ba? Nangangaraw tayo, nag-biblis tayo, nagtuturo. Pagkatapos, hindi natin alam ang pangalan ng Diyos. Ngayon, ang ganda natin ang pangalan ng Diyos. Alam niya ang pangalan ng Diyos. Ang may-ari ng mundo. Huwag na tayo mag-bigro, pero hindi po si Kiburon. Di ba na-awa sa akin? Right ka na. Dami ng ano? Kung tinalaman ko, hindi ko na sa kabukaan. Kami dalawa ni Pastor, pero puntaan na pala. Sorry. Pagbabalang ka ng Palawan. Ayun. Wala dyan, hindi mo ko yung nasa TV, sabi sa akin. Ano mo sinasabi ni Pastor Tim? Ay, hindi mo si Pastor Tim, wala sa akin. Ay, pagkaroon akong si Tiburon. Ay, hindi mo. Sabi, di ba kasama ka talaga? Sabi ko sa loob, nasabi ko, para kasi ko mo. Kaya, hindi mo na kong lalabas para, kasi hindi mo na Bisa na po, nakakaraman mo si Kwan. Si Baylon naman. Ay, si Baylon. Si Baylon, buha mo lang ba? Ang governor. Si Baylon mo ba kayo? Ano, hindi. Sabi ko, Ted Baylon. Hindi na. Mahalaga ito, mga kapit. Parang si Moses, hindi parang wala sa authority. Hindi alam kung sino nagsulong. Pero ang pangalan, hindi alam sabihin. Kaya, pinagkilan ni Moses, o nigat kay Moses, o sino siya. Psalm 80 verse 18, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, or Yahweh, art the most high over all the earth. Kaya na, sa Isaiah, di ba? Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah, Yahweh, is my strength and my soul. So, mas gusto ko yung Yahweh is Jehovah. So, yun talaga yung tama. Eh, na mo pwede makipag-argue dito sa ating professor, ano?
Ako po yung facilitator lang. No? Although natin ko lang ang opinion, mas maganda talaga yung Yahweh. Kasi yung sinunay sa tetragrammaton, no? Walang vowels. Hindi ba Jehovah? No? At mas malapit yung Yahweh sa kanyang right? Isa pa, God of hosts. Psalm 80 verse 7. Okay? And then, the Most High God. The Most High God. The mighty God. The Lord of Sabaoth, God Almighty. Yung mga pangalan na nakatani sa Bible na binanggit sa Kanya. Now, the third question about God has to do with His characteristics or attributes. Nandito tayo sa Kanya sa pangalawa. Ibig sabihin natin yan, yung nagkakaling katangian sa Diyos na ito'y manatiling magpakailanman, yan ay pampalang hanggan at hindi nagbabago na nananatangin sa Kanya yung divine attributes, qualities and characteristics that never change. Yung eternal. 2 Timothy, 1 Timothy 1:17, Genesis 21 verse 73. So yan, makakuha na kayo ng verse. Pero may answer. Oo, balik nyo. Tapusin na natin. God is immutable. In other words, hindi siya nagbabago. Malakay 1:6, di ba? Malakay 3:6, the Lord I change not. Diyan po sa James pinanggit din yan, no? Yung the Father of lies, with whom there is no variableness, neither shadow of turning. In other words, hindi mababago. God is omniscient. Sabi ko, alam niya lahat ng bagay. Psalm 147 verse 5. And then Proverbs 15 verse 3. And then our God is also unsearchable. Also sabi, unsearchable. Mahirap na ang ay yung mystery ng Trinity, although nasa Bible. Pero may mga bagay hindi na natin natural na. Ang problema kasi wala doon sa Bible, wala din doon sa Trinity. Ang problema sa ating comprehension. Now, because of the Holy Spirit is with us, no? Deep inside you, you know that the Father exists, the Son, and the Holy Spirit, and these three are Trinity. And we bear witness in your spirit. We bear witness. Not only the Word of God, but the Holy Spirit. Kaya nasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, yung daw po mga bagay na spiritual, no? Yung wisdom ni God, hindi maintindihan ng natural na. So, pwede mo lang maintindihan if you are spiritual. Kaya sa atin, hindi na issue. Sasabihin sa akin, wala naman sa mga ng Trinity, invento lang ng Catholic yan. No, hindi po yung invento ng Catholic. Yes, wala yung Trinity sa Bible, pero yung katuruan nandoon. Parang lang wala kang sa Bible. Oo. Ang Bible ba? Nasa Bible. Diba? So, parang gano'n, di ba? Wala naman yung Bible sa Bible. Ibig sabihin ng Bible, Biblion, di ba? Books. Parang libraries. Okay. So kaya nga po, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways as finding out. So great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Hindi maliri. And then incomprehensible. God is incomprehensible. By this we mean that God, however much knowledge we may have about God, it is impossible for us to plan the depths or to understand the depths, to plan the depths, to understand the depths of His being, or to understand God and His fullness. Ngayon, kung nandiyan natin ang Spirit, God na rin tayo. Ikaw na ang fourth member of the Trinity. Congratulations. Ayun ang mismo ang Bible, sinasabi niya. Hindi na siya na-comprehend. Pag siya na-comprehend, nakakalawakan ng lubusan. But deep in your spirit, you know, but in your mind,
It's mind-boggling, sabi niya. It's beyond your comprehension. But in your spirit, because the Spirit of Christ is in you, in your spirit, in your heart. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16 ba yun? But we have the mind of Christ. We have the perception of Christ. Kaya nga, maybe your mind sometimes it's difficult for you to comprehend, but in your spirit, in the born again. Totoo si Jesus, totoo ang Diyos, totoo siya ang Spirit. At baka tumawa sa tatlo. Pero iisa sila. Amen? Iisa sila. Nandiyan mo ako, di ba kayo tulog? Mga taga-Zoom, nawala na sila. Nandiyan mo kayo para nandiyan mo kayo. Pakita kayo. Yan, salamat. I love you. Yan. Yung taglaw, hindi pa narinig taglaw Baka nagluluto. At Ruby, nandiyan naman. Ayun, si Ruby sa wakas nagpakita. Glory to God. Wala na akin na pala din. Nakita mo sa dalag. Yun. O yung kung si Catherine, mga sinundo mo siya na Daniel Padilla. Nandiyan ba si Catherine? Katrina. O nangyula siya pa po. Ay, si Pastor Ray. Wala ka si Pastor Ray. Pastor Ray! Si Pastor Ray, nag-absent sa suit. Okay. Sige, hindi na narinig. Ikaw mo lang. I-message mo lang. Si Pastor Ray siya. Bakit wala si Pastor? Okay. Ang ganda pangalanan ng Diyos, God. Kasi we have the Bible, the Holy Spirit is guiding us. Kaya mga nakasalunod natin ngayon na mag-please magturo, kilala mo, alam mo kung sino ang Diyos, alam mo ang pangalan niya, alam mo kung sino siya. Amen? Ang pangalan siya. Hallelujah! And then, hindi na siya incomprehensible. Our God is also a holy God who cannot sin and who always and ever shall be this kind of God. Hindi siya magkakasala. Sabi yan sinabi sa Exodus 3:5. God calls Moses as he beholds the burning bush. And God says, "Come at night, either put up thy shoes from thy feet, for the place whereon thou standest is a holy ground." Bagi si Uzziah, si Isaiah, bagi Uzziah dahil I saw the Lord. Dan nakita yung angel seraphim crying out, "Holy, holy, holy." Is the Lord of hosts. Holy, holy, holy. The whole earth is full of His glory. Maganda ito. This same God who is holy is also just. And this quality assures us that every man shall have a fair chance before God. He will not do anything which is not right. Ano ba yung God ng Muslim na sinala ng daraya, nagsisinungaling? Ano ba sa alam sa Zora, no? Ay binanggit na nagdideceive siya, nagsisinungaling. Ito yung maganda. Because God is holy, hindi na tayo dadayahin, hindi tayo gagawa ng masama. Magiging matarungan siya, magiging mabuti siya. Kaya yung holiness ka, maganda. Kaya nga nasabi ni David, yung the beauty, I want to behold the beauty of your holiness. Napansin di ba ang song natin sa wala holiness of God? Kasi there's beauty in the holiness of God. Yung song na when I look into your holiness. Many people do not see beauty in God's holiness. Pero yung mga songs natin, because in the spirit, there is something beautiful in the holiness of God. In other words, the holiness of God is not against us. It works for us. Kaya gumawa siya ng paraan para tayo magiging dapat. Binigay niya si Jesus Christ. Amen? Di ba inaawal natin? For you are holy. Oh. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Ano yung chorus? Still in your chorus. That's the place where God lives. The holiness is His experience. Here in your chorus.
Jesus, humble, and repentant. Diba? Kung nangyayari mo agad yung mababago sa puso na. Kaya, ang ganda ng kanyang kabanalan. Hallelujah. Okay. Ito maganda, kailangan mabasa ng mahaba-haba, hindi matatapos. Mag-share-share na ako. Yung Romans 2:2, spouse that God judgeth all to their share. What's man sow, he will reap. Now, there is more attribute than this, which we will not have time to mention. All knowledge belongs unto God. Wisdom is His, and power by which God can do anything. He is also faithfulness, truth, and mercy. These then are the attributes which characterize that one whom we worship and call by the name of God. Throughout the Bible, over and over again, we see all of these characteristics of God displayed in His dealing with man. We see His holiness displayed in the days offended by sin. We see His justice shown in that many men and nations receive the proper rewards for their actions, or for the action which they perform. We see His incomprehensibility and unsearchableness manifested as men like Job cried out in the midst of pain and affliction, asking God the reason for those things, and yet we know that God, that good, and yet we know that good will does. That God will does not always explain His ways. So isa pag pinagod sa pag-application, ano ba kasabi ng God sa inyo? Nasusunod pa kayo sa mga apply? And know that all things work together for good. Diba yun? Hindi. Ano ba pakasunod sa inyong lecture? Pakasunod sa inyong lecture? Pinagod ko lang ito that God who does not always And explain. yet we know that God who does not always explain His ways. Ganyan, no? Pwede lang natin. That's wonderful reasons we have of Okay. Mabilis lang ito. The gift of God. Basta, no? The gift of God. Peace. Psalm 11:11. So gusto nyo, kung wala kayo, no? Okay. One of the great gifts God has. Strength and power. Psalm 29. 8 verse 35. We are told, O God, You are Ezekiel. Yun ang mabilisan. Rest, kapayapaan. He gives us the Holy Spirit. And then He gives us grace. Wisdom. And then righteousness. Ginawa niya kasalanan sa Jesus para tayo maging eternal life. And then there's a gift of common grace. So sa kahit hindi Christian, naranasan sa Diyos. Biyaya ng Diyos sa ulan, ulangas, hangin, araw, talino. Bigay din ng Diyos yan. Ito yung maganda, dalawag ka. Nasa inyong question yun eh, sagot na, di ba? Dalawag ka. Sa inyong examination. And the salvation of man. It leads us finally to a consideration of the love of God and the salvation of God. Previously, we have not mentioned the love of God as one of His attributes or characteristics. Tapos hindi pinagkita ng ating teacher yun, no? Tinuli niya. Because sabi niya, we wish to wait until now to discuss this, which is one of the most glorious teachings about the nature of the God we worship. Yung Islam hindi ganun.
walang relationship, walang I challenge you, pag-aaralan niyo yung gusto. Pag-aaralan niyo yung akin na. Yan, nakakatay niyan, may jihad. Walang relationship sa Diyos. Ang pinag-distance ng God. At para saan na yung kasalanan mistake lang? Mistake. Kaya hindi naman daw humingi ng tawad sa Kanya. Walang namang relasyon sa Kanya. Walang lahat ng relationship. Tayo, ang God natin. Pero ako ng Jesus, nakaka-fellowship, makakasama siya, at nananay siya sa atin. Sobrang magmahal sa atin. So, iba ang Diyos ng Christianism ay sa Diyos ng mga Muslim. Amen? Kaya dito nga, no? Sa atin din na patapos na tayo, no? Christian, lalo natin yan. There is love, that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ano yung propitiation? Pampalis ng galit. Jesus Christ. Galit dati ang Diyos sa tao, galit kasi. Ngayon, yung galit yan naalis, nakapunta kay Jesus. Ang ngayon, ang Diyos hindi galit sa akin. Kaya pwede maano natin sa makakalusin. Yung ba yung propitiation, atonement sa literal, offering. At sino yung nag-atone? Si Jesus Christ. Kaya sa Old Testament, kailangan mag-offer ng blood para pagkailan may namatay, may pinurusahan, may nagbayan. And then yung balik pa sa ito. Ay, hindi sa akin. Kaya ang Diyos, hindi nagaling sa akin. And pinahamarap ng pag-ibig. Sabi nga dyan, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth God, for God is love. Oh, beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Diba? Okay. John 16. Walang ganyan. Sa Islam. Walang ganyan. So that's what Kasi para sa lahat, walang anak ng Diyos. Hindi siya pwede magkaanak, wala siya anak, wala siya asawa. Isa lang siya. Isa lang siya kay isa. Ito lang siya. Ayun. Okay. The love of God is so great and tremendous that it runs like a thread throughout all the Holy Scripture. When Adam sinned, God still loved him and gave him promise of a Savior. When all the world, with the exception of Noah and his family, had left God still loved the disobedient. Wishing to perpetuate that race, magpatuloy lang ito, He provided an ark for the saving of Noah's house to the end and the Redeemer. of that race that might be continued. And the Redeemer came. God led Abraham and gave him great and precious promises. Which kami malito sa labas sa kanina. Baka nagbago na ang pag-phobia. God led Moses and chose him to lead the people of Israel out of the land of Egypt over and over again. In His love and His mercy and His grace was displayed on behalf of the people of Israel. And then there was David, of whom the Scripture says that God loved him, for he was a man after God's own heart. And yet, despite the numerous evil sins which David committed, God is still continued to love him. Tracking love. Stubborn love. Amen. Do you remember the prophet Elijah, who had labored so faithfully for God? After his experience on the heights of Mount Carmel, when the priest of Baal has been slain and Jezebel, that wicked woman, had threatened to take from him his life, he turned his despair and asked God to let him die. But this kind of love kept Elijah from dying to the end, that he might never die. He was translated that he might not see death. Amen. Remember But again. it was in chapter 5. Amen. Hindi siya namatay.
Remember again that prophet Jeremiah, who suffered so greatly at the hands of his people because of his practices against them. Yet through it all, in the turmoil of his prophetic ministry, the love of God was shed abroad in the heart of Jeremiah. Amen. He tasted again and again the mercies of his great, of this great God who loved him. Amen. Sinabi ko, Jeremiah, steadfast love of God. Amen. I have nothing to experience and with the kindness I have for you. Ito, gusto mo ito. Kaya, pag binasa nyo, gusto mong tingnan natin yung two great lesson ang gagawin ko. Two great lesson. Ano ba di English ko yun? Kasi ang pinapasa ko, sabi ko, parang nag-give sa akin yung teacher namin. The two great lessons of Calvary. But the greatest measure of the love of God is to be found in the cross of Calvary. Calvary indeed teaches us two great lessons. Sasabi niya, di ba? Sa inyong examination. The first great lesson of Calvary has to do with God's great hatred of sin. Kung talagang parusahan si Jesus, pinakot sa krus, pinamasan, masana. Pinakita doon yung hatred nila sa sin, di ba niya matingnan Eh nasabi niya, my God, why hast thou forsaken me? So great is the righteousness and the holiness of God that He did not spare His own Son, but He delivered Him up for us all. Thus no man can presume That He will escape from fearing judgment. Saudara diberi isipin na tayo nakatakas sa nag-aapoy, nakahatol ng Diyos. Kung hindi na magsisisi. Ang buto niya, okay naman dahil sa kasalanan. Hindi pinalagpas. Pag tayo hindi nagsisi, nagpalagpas sa Diyos, palagi mo palalagpasin ka ng Diyos, hindi rin pinakatod niya. Kung kaya hindi pinalagpas, pero sa akin niya, nasa kasalanan niya. And then yung mga pagkakita sa kanya, akala ko na palalagpasin nila. No! Kung nakayain ng parusahan na kailangan sa Ano ko krus, ang mababanggihan na ay yan parusahan ang mga ayaw magpalimusan. Ayaw magsisi at ayaw maniwala. Kaya chicharon forever sila sa kalagdagan ng ako. Amen? Yun ang ibig sabihin niya. Thus no one can presume that he will escape from the fiery judgment of God if he does not repent. If Calvary cost God the death of His only begotten Son, and if God did not spare the Son of His, that death on Calvary, how then thinkest thou that God shall spare thee in the day of judgment? But this is only one side of Calvary. Yung hatred for sin, yun ang one side. The two great lesson. The other side is speak to us of the love of God, not the hatred of God towards sin. And the other side of Calvary of the cross speaks of the love of God. So great was His love toward lost mankind that God was willing to send His only begotten Son to become sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Amen? Calvary speaks of love, of the great, wonderful, magnificent, glorious love of God, who wanted to save us from sins and to make us partakers of His divine nature and of His holiness. As important and wonderful as all the other aspects of God's nature are, yet this one thing stands out before all of us who have experienced the grace of God in Jesus Christ. God is love. He so loved us that Christ died for us. He so loved us that He redeemed us. He so loved us that He has made us His children. He so loved us that we have become joint heirs with Christ in His kingdom. He so loved us that He has given us heaven as our home.
He so loved us that we shall at last see Him in all of His perfection and glory. He so loved us that we did not experience the burning tortures of hell, but forever we may know Him in all of His fullness. It is the love of God so rich, so free, which leads us to the salvation of God in the forgiveness of our sins and justification by Him from the guilt and the penalty as well as the power of sin. Hallelujah! Woo! Amen! Ang ganda, no? Ang ganda ng singito. Grabe yung lapigan. Salamat sa Panginoon. Ngayon, sasagot na tayo ng mabilis. Gatas ang susunod. Alam niyo, iba kasing, alam mo pinasa nyo, di iba pa rin na nandarin na, parang nanood ang pelikula, yung mga nanood, talaga sabi ng nakanood, at ganoon talaga maraming nasasabi sa mga nanood, parang ako, wala na magagawa kami dito, ako pa sa day ko. Okay. Now it's examination time. Amen. Okay. O, tira tayo. What are the four names given to God in the Bible? Give references. Meron ba kayo? Light. Hindi mo mag-open? Very good. Importante yan. Ano ba? Sabi mo, ano ba sa mas alam kayo sa idea. Pero naman kami na Pastor Phil. Po, sising Benedict sir. Sising Benedict sir. Sising. Ilang. Itong Pilipina, ito yung 630. Sising yan. Ano spelling? Check me. James ang spelling. Wala naman po yung oddness of God. Yung oddness. Ito ba? Yung oddness. Ano ba yun? Wala naman din ako. Hindi naman ganun. So, anong tawag sa kanya? Magbigay po ba rin ko kay Kuya Andy? What are the names? So, magbigay ka rin sa mga verse. Father of Lights. Ano pong verse nyo? James 1:7. Check. Alright. O sa banda rito mo kasi si Ate Rachel, kung po yun yan, umlato po yan. Sa banda sa banda. O, pwede ka tayo. Anong verse nyo? 1 verse 4. O, banda rin, Pastor Alvin, Pastor Alvin. Verse 4. Give one name of God. Ayan. Okay. O, dito po sa mga Tuloy magkabit kayo. Yun na, anak ko. Tuloy magkabit. Oh, pwede yun to. Tingnan to. Awe ka rin. Maya to. Yes. Ayan. Okay, ano po? Pwede yun. Magdalo, kay Pastor Villa. Padwaya love. Diba? God of hosts. Yes, amen. Okay na po yung Oliver. Ano sa inyo po yung Oliver? Tapos na. Wala. Yes. Okay, baka sinabi na lahat. Jehovah o Yahweh. No? Okay na po yung isa naman. Pero kasi po kayo yung wait. God of hosts. Hindi ako pinagkakalan na sa Israel. Okay na ba yun? Ano ba sa inyo? Yan naman. The Most High, the Mighty God, the Lord of the Sabbath, and the God of all time. Baka mali. Pagdama. Okay. O, next, sa inyo, next. Asa ko to. Baka. Okay. Ayan, okay. O, Pastor Mark. Number 2, Pastor Mark. Explain what one's attitude toward God should be. Okay. Ano pong sagot niya, Pastor Mark? Paliwanag mo niyo na dapat ang ating hindi pag-uugali. John 4:25. Ikitungo. Attitude toward God. Reverence. Towards God and reverence. Grabe ka rin eh. Ipas ito. Divine nature. Kung naka-face mask po kasi doon makikita mo tawag na po. Mga busong face mask dyan. Tapos, si Kuya Robert naka-face mask. Pagin na ba, hindi ba rin eh? Sige, sabihin niyo po ba sa sipa?
respect, doing God's reverence and honor. Worship yung attitude toward God. Amen. Salamat po. Very good. Thank you, Pastor. Okay. God's spirit and His first and spirit. Pagbibigyan natin ng Roman. Ano po? They must live the way to God is image. He is not a statue or image, but a spirit. He must fear, honor, acknowledge, and love God. Medyo ako yan. Okay, very good. Okay. Kayo po yung mga bakit siya dyan. Huwag yung matakot. Ang alkel ko. Pinakaroon po kayo. Ito wala na kayo ito. So, Jeremy, what should be our attitude? We should be humble and give reverence to our God. Amen. Thank you po. O dito po, sa ba't namin, Pastor Kakakikuya, tapos Pastor Carlo, ano po dapat ang attitude? Wow. And attitude toward Him should be one. Yeah. Yes, God. Amen. Magkakaroon po kayo, no? Dito po, Pastor Carlo. Must have faith or trust to God. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please John Him. 4:24 yan. For he that God is cometh to spirit God and they must worship must Him. believe Hindi that may He pakita is, guys. Textbook and that 25. He is a rewarder of them that Sabi ko diligently na. seek God is spirit, so naman So, worship. talaga sa mundo, Iliway itong 25 worship. ginawi. Ano ba dito ang textbook? Ano na kayo? Bawi. Respect doing God's with reverence and honor and acknowledging the divine nature and authority. Amen. Sabi na, God is a spirit. They that worship Him. Worshiping. Spirit. Okay. So, maganda ba yung mga sagot Only ninyo? for 25, I know that the Messiah is coming to explain. Pero ganun yun, gusto yan. Gusto mo. 24 years. Ilan? Pangalo, write out the scripture you will recite to support the statement that God is Spirit. Give reference. First John chapter 4. Okay, alam niyo na. Papasan natin yun. Okay. Name the occasion and give a scripture reference of at least 2 instances where all 3 persons of the Godhead are mentioned in a single passage. Sino po merong verse? But Matthew Pastor chapter Marco. 3 verse 6. Yes. Please, kailangan mo tagapot na naman. Baptism of Jesus. Yan po, andyan siya. Ako na lang, ako na lang. Hindi ko yung aking mga kalawakan. Matthew. Importante yan, chapter 3 verse 6. Corinthians chapter 14. Ha? Sabi ng chapter the 3. grace of the Lord Jesus Christ Dakal na rin. and the love of Dakal na rin. God Oh. and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Hey, Ano yung nagawa mo yung kaya? O, sino ba may sasagot? Baptism of Jesus Christ. Ipasok isa mo muna. Kung malakas ang loob nyo rin. Yung po the Great Commission po, where Jesus instructs his disciple, Matthew 20, verse 19 po. Okay. Okay, ano ba po? Meron ba ba? Baptism of Jesus Christ. Baptism of Jesus. Ayan, tama. Okay. Alright. So yun po, ano? Matthew Okay, chapter Pastor Carlo. 2 Meron verse ba, Pastor Carlo? Listening na lang. Meron po bonus. Dito po sa 1 Peter 1:2. Yes. Sabi niya dito, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. 1 Peter 1. First Peter 1. Ikat sabihin mo. Second Okay. Hindi. The grace of the Lord. Ano Nasa na? sa nilabasa pa yun. Muna tayo. Pag di mo na kasi oras ako. Mati ko na sa Zoom. Grabe po. Asan?
Okay, name. Okay, all the scripture state God is a spirit. Okay? In your own words. In your own words. Not the words of your neighbor. Okay? In your own words. In your own words. Tell why. By his actions, God is also